Ang kwento ng balbal. Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Mindanao, may isang matandang kwento na tumatak sa bawat kabataan at matanda. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nilalang na tinatawag na balbal, isang halimaw na tanging sa mga madilim na gabi lamang nagpapakita. Minsan itong sumulpot mula sa mga sementeryo at kabundukan upang manghuli ng buhay na nilalang, karaniwan na ang mga tao o hayop na hindi nag-ingat. Mahirap hulaan kung paano ito tumingin, ngunit ang mga kwento ay nag-iba-iba. May nagsasabing ito'y may katawan ng tao, ngunit may matutulis na pangil at matalim na pangil, at ang mata'y tila kumikislap ng pula sa dilim. Isang araw, isang batang lalaki na nagngangalang Alfie ang nagdesisyong maghanap ng kahoy na panggatong sa isang sementeryo malapit sa kanilang baryo. Sabi ng mga magulang niya at ng mga matatanda sa baryo, huwag kang pupunta sa sementeryo paggabi, baka makita mo ang galit na balbal. Ngunit sa kabila ng mga babala, hindi nakinig si Alfie. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog, naglakad siya patungo sa sementeryo upang maghanap ng kahoy na pwede nilang gamitin sa kanilang tahanan. Sinadyang nakalimutan niyang magdala ng asin, isang bagay na itinuturing nilang proteksyon laban sa masamang nilalang. Habang abala si Alfie sa pangangalap ng kahoy, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan mula sa kabila ng mga libingan. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng isang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa malayo, parang isang sanggol na umiiyak. Puno ng takot at kalituhan, iniisip ni Alfie na may inabandunang bata na kailangan ng tulong. Tumayo siya at nagsimulang maglakad papunta sa pinagmumulan ng tunog, hindi siya nakatingin sa paligid at hindi rin inisip ang mga babala na narinig mula sa kanyang mga magulang. Habang patuloy siyang naglalakad, napansin niyang ang tunog ng pag-iyak ay parang mas malapit na. Naramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid, at ang hangin ay naging malamig at mabigat. Nang huminto siya, tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga matandang libingan. Nang subukan niyang maglakad muli, narinig niya ang tunog ng pag-iyak mula sa likod ng isang malaking banga ng puno. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi na niya alam na siya ay napapalapit sa isang malupit na puwersa. Bigla, lumitaw ang isang nilalang mula sa likod ng puno. Hindi ito ang batang inaakala niyang matutulungan, kundi isang nilalang na may malalaking pangil, maitim na balat, at nakakakilabot na mata. Ang balbal ay tumingin kay Alfie na may kasamang pangakit at takot. Ang kanyang mata ay kumikislap ng pula sa dilim, at ang bibig ay puno ng matutulis na pangil na parang handa ng sumagpang. Napaurong si Alfie sa takot habang ang balbal ay patuloy na lumapit. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay parang umiiyak, at ang mga puno ay tila nanginginig. Ang balbal ay hindi kailanman iniiwasan ang mga tao na nakakakita sa kanya, bagkus ay masigasig siyang nangangaso at hindi nagpapatawad. Ngunit bago siya tuluyang abutin ng nilalang, naalala ni Alfie ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa proteksyon laban sa balbal, ang asin. Pinilit ni Alfie na maghanap ng asin sa kanyang bag, ngunit napansin niyang wala na itong laman. Agad niyang pinilit na maghanap ng kahit anong bagay na makakapagtanggol sa kanya. Mabilis na naisip ni Alfie ang isang bagay. Dahil siya ay nasa sementeryo, may nakikita siyang isang luma at matigas na bato sa kanyang tabi na tila may mga kristal na nakadikit. Mabilis niyang kinuha ito at itinapon sa direksyon ng balbal. Nang matamaan ng asin ang nilalang, biglang umatras ito at nagbigay ng isang nakakagimbal na ungol. Ang balbal ay tila nahirapan at naglabas ng usok mula sa katawan nito. Bigla itong naglaho sa dilim, at si Alfie ay natagpuan ang kanyang sarili na nakaligtas. Habang mabilis na naglakad pabalik sa kanilang bahay, hindi pa rin maalis ang takot na nadarama ni Alfie. Ang mga kwento ng balbal ay tunay na nangyari sa kanya, at sa kanyang mga magulang, ipinakita ni Alfie kung gaano kahalaga ang mga tradisyon at mga babala sa kanilang baryo. Nang makarating siya sa bahay, agad siyang niyakap ng kanyang ina at sinabi, "Alfie, sana'y magtulungan tayong laging maging maingat at magdasal para sa proteksyon." Mula noon, nagbigay ng mas mahigpit na mga babala ang mga matatanda sa buong baryo. Laging pinaalalahanan ang mga bata na huwag manghihiram ng mga bagay sa mga sementeryo o magtangkang maglakad mag-isa sa madilim na lugar. Ipinagpatuloy ang mga kwento ng balbal, hindi upang takutin ang mga tao, kundi upang paalalahanan silang mag-ingat at magtiwala sa mga tradisyon ng kanilang kultura. Ang balbal ay patuloy na naging simbolo ng panganib sa kanilang komunidad, at ang takot na dulot nito ay naging bahagi ng kwento ng kanilang buhay.